Kamakailan po ay nagbigay ng pahayag si Pope Francis, ang ating Santo Papa, hinggil sa kasamaang dulot ng gera. Sabi niya, "Brothers and sisters, war is an illusion. It is a defeat and will never bring peace or security. War is a defeat for everyone, especially to those who believe themselves to be invincible." Wala daw nananalo sa gera. Lahat ng tao talo sa gera. Kahit pa yung mga nag-aakalang panalo sila o mananalo sila sa gera. Lahat talo. At alam po natin na makatotohanan ito. Kaya sana saan man o kanino man tayo mapanig, if ever, wag po nating hayaan na ang anumang alitan ay humantong sa all-out na labanan o gerahan. Talo tayong lahat yan. Pero alam po ba ninyo na mayroong isang gera na kayang-kaya nating ipanalo sa tulong ng Diyos kung makikipagtulungan lang tayo? Opo. At yan po ang gera o labanan ng espiritu at laman sa ating pagkatao. Yan po ang sinasabi exactly ni San Pablo sa unang bersikulo bago ang mga bersikulo ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Nang sabihin niya sa Galatians 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu laban sa laman, sapagkat ang dalawang yan ay magkalaban. Kaya hindi natin nagagawa ang ating mga iniibig o ginugusto. Yan ang labanan o gera sa ating pagkatao. Labanan ng laman at espiritu. At ramdam po natin ang labanang ito sa pagkatao natin. Mula sa mga simple hanggang sa mga komplikadong concerns sa buhay natin. Mula sa mga maliliit hanggang sa malalaking problema na dinaranas natin. Halimbawa po, yung simpleng pagkagising lang natin kanina. Yung pagtatalo sa loob mo kung papasok ka ba o hindi sa eskwela o trabaho. Kung nag-drive ka, yung tensyon sa loob mo, kung sisitahin mo ba o pagbibigyan mo na lang, ng gano'n na lang, ang isang motoristang walang disiplina. Kung nasaktan ka ng isang tao, yung pagiging hati ng loob mo, kung patatawarin mo na lang ba o kakalimutan mo na lang ito. O kung meron kang malaking problema, yung pagtatalo ng mga boses sa loob mo, kung ikaw ba'y magtatampo sa Diyos o mas kakapit ka pa sa Diyos. So nakita niyo, nandun yung tensyon, yung pagkakahati-hati, yung paglalaban-laban ng mga boses sa loob natin. May gera mismo sa pagkatao natin. Gera ng espiritu laban sa laman ng tao. At kayang-kaya po nating ipanalo ito. Sabi ko nga kanina, sa tulong ng Diyos. Kung makikipagtulungan lang tayo. Alam po ninyo, isa sa nakapagpapanting ng tenga ko kapag papakumpisal ako. Although hindi naman ako nagagalit, pero nagre-react talaga ako. Ay yung statement na, Father, wala po akong magawa eh. Ito ay patungkol sa mga kasalanang laging nagagawa. Halimbawa, yung laging pagumura, laging panyinyismis. At kung magiging totoo lang talaga tayo sa sarili natin, kasama na rin dito yung mas mga matinding kasalanan na hindi natin matalikuran. Yung pagiging porn addict, yung laging pakikiapid, yung matagal ng panahong pakikiapid, yung matagal ng panahong pagkikimkim ng galit, yung pagiging masyadong mayabang, masyadong materialoso, kasama na ang iba pang mga seryosong kasalanan na hindi nga po natin matalikuran kung makigiging totoo lang tayo. Yan ang nagiging katwiran natin. Wala na akong magawa eh. Kaya laging natatalo na lang ang espiritu laban sa laman dahil sa ganyang nakapagpapapanting ng tengang katwiran. Kasi nga po, sa totoo lang, hindi na talaga tayo lumalaban. Hindi na talaga tayo nakikipagtulungan. Maliwanag po ang sabi ni San Pablo sa Romans 5:20. San Pablo na nakipaglaban lagi sa tulong ng Diyos kontra tawag ng laman. Sabi niya, kung nasa saan nandun ang pagsuway, mas lalong nandun ang kagandahang loob ng Diyos. Kung nasa saan ang temptasyon ng pagkakasala, mas lalong nandoon ang grasya ng Diyos. Mas maraming oportunidad na gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama, ang tumakas sa kasalanan kaysa ang magpaalipin sa kasamaan. Sapat-sapat, sobra-sobra pa ang grasya ng Diyos kapag ito'y ating kailangan. Ayaw lang talaga nating
makipagtulungan. Ayaw lang talaga nating makipaglaban. Makipagtulungan man tayo, ang dali nating mapagod. Lumaban man tayo, ang dali nating tumiklop. Aminin po natin, hindi pakikipagtulungan yan, katamaran yan. Hindi pakikipaglaban yan, kaduwagan yan. Tapos sasabihin natin, wala pong magawa na eh. O baka naman, ang dapat nating sabihin, wala po talaga akong ginagawa eh. Kaya po kapag nakakarinig ako ng statement na yan, sa mga lagi kong sinasabi, so paano? Hayaan na lang natin na ganyan. Alugmok tayo sa kasalanan. Ganun pa lang. Wala na tayong magagawa eh. Wag po natin maging statement o katwiran na yan, ha? Directly man or indirectly. Sapagkat tanggap na po natin ang pagkatalo natin pag ganyan. Na hindi dapat. Sapagkat kayang-kaya nating manalo sa tulong ng Diyos kontra sa tawag ng laman. Makipagtulungan po tayo. Pero lumaban tayo in such a way na huwag tayong sumugod. Umiwas tayo sa tukso. Umiwas tayo sa mga tao, sa mga pagkakataon na alam nating maghahatid sa atin ng tukso. And let us always look for ways out. Take note, hindi ko po sinabing let us look for a way out. No, let us look for ways out of temptation. Kasi gaya ng sabi ko, maraming grasya para tayo hindi magkasala. Hindi lang natin hinahanap talaga kung papaanong mas malakas pa rin lagi ang hatak ng Espiritu, ang boses ng Espiritu kaysa tawag ng laman. Hindi lang talaga natin laging pinakikinggan. St. Paul says in Galatians 5:16, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Mas hanapin nga naman natin yung mas maraming grasya upang tayo umiwas sa pagkakasa kesa yung konting oportunidad para tayo magkasala. Mas pakinggan nga nawa natin yung mas malakasan ng hatak ng Espiritu at hindi yung mahina lamang na hatak ng laman. Sapagkat mas mananalo siyempre sa anumang laban kung sino o ano yung mas pinapabura natin. Mas lalakas kung sino o kung ano yung mas inaalagaan natin. Mas mahahasa kung ano yung mas pinapractice, ginagawa natin. At mas hahanap-hanapin natin yung tinig na mas pinakikinggan natin. Matalo man tayo sa laban ng Espiritu kontra laman, tayo na po ang may kasalanan sapagkat sapat at sobra pa nga ang grasya ng poong may kapal. Aminin natin, huwag na tayong magdahilan kung sakaling malugmok tayo sa kasalanan. Tayo'y tinamad lang, tayo'y naduwag lang. Hindi tayo lumaban, hindi tayo nakipagtulungan. Amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Kung di ringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ang Diyos ang sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y sa maglilingkod, Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Di ringgin ang Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, aminin ko nawa ang katotohanan na pinipili ko lang talagang maging mahina kadalasan. Aminin nawa ng taong pinagdarasal kong magbago na siya'y naduduwag lang,
tinatamad lang. Ayaw lang talaga niyang lumaban sa kasamaan, sa kasalanan. Madalas, sinasabi pa naming biktima kami ng laban na pwede namin namang pagtagumpayan sa tulong mo. Kung ibibigay lang talaga namin ang aming puso laban dito, tulungan mo po kaming umamin sa aming kasalanan at huwag nang magdahilan upang mas lalo mo kaming tulungan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kaya mo yan. Kaya mong lampasan. Kaya mong labanan. Hindi ka naman iiwan ng Diyos.